Ito ang Swisstech 11-in-1 multi-tool. So, pakikita ko sa inyo, no? Iikot-ikot ko. Okay, so from the looks alone, makikita mo na pulido ang pagkakagawa nito. Makinis. Hindi siya, kung tawagin natin hindi bara-bara o hindi alahoy, ano? At kung mapapansin nyo, no? Ayan, no? May pagka-stonewash nga ng konti yung ano niya, no? Hindi masyadong halata, pero yun yung finish niya, stonewash. Stonewash metal. May mga parts na stonewash metal. Tapos, itong pinaka-surface niya, no? Yung pinaka-mahahawakan mo, textured grip siya. So, ang ginawa ng Swisstech, nilagyan ng metal embossed na madali mo siyang mahawakan para hindi madulas. Tapos, naglagay siya ng pocket clip, which is good. Mahaba rin naman yung pocket clip. Pag nilagay mo to sa bulsa ng pantalon mo, I'm sure hindi naman basta-basta mahuhulog to dahil mahaba rin siya. Oh. Almost 3/4 nung length ng tool pwede mong ipasok dun sa bulsa ng pantalon Yan, ito siya, no? Maganda. Maliit lang siya, magaang siya, at makapansin nyo manipis. So, ito ay multi-tool na based sa knife. No? Unlike dun sa normal multi-tool na kagaya ng Leatherman and other brands, actually, ang Swisstech meron din na pliers-based. Kasi minsan, hindi mo naman kailangan ng pliers-based multi-tool Kasi ang problema sa pliers-based multi-tool, malaki siya at mabigat. So, minsan, yung simpleng ganito lang na meron siyang knife and other extra tools, pwede na. So, itong 11-in-1 Swisstech multi-tool, naghanap ako ng ibang pangalan nito. Kasi ibang Swisstech product, kagaya ng Swisstech 18-in-1, ang tawag nila dun ay Swisstech Crocodile. Yung 15-in-1, yun ay Swisstech Pterosaur. So, ito wala Yun lang talaga. Naghanap ako, nag-google ako, pero wala akong mahanap. So, ang tawag lang talaga nila dito ay Swisstech 11-in-1. Sayang, ano? Kasi mas maganda sana kung nilagyan nila to ng ibang pangalan No? Pwede mo naman kasing sabihin to na, ano lang to sample lang, no? Halimbawa, sabihin mo na ito ay Swisstech Anaconda or Swisstech, ano bang pwede? Let's say, Swisstech Lizard or something like that. Pero hindi Swisstech 11-in-1. Anyway, tingnan natin kung anong mga meron tong tools na to. So, on the outside, meron siyang knife. Okay, maganda yung itsura ng knife at pointed yung kanyang dulo, no? Medyo may kahabaan din. I think this is around 3 inches in length. Ngayon, testingin natin kung matalim ba to, no? Matalim ba itong knife na to? Tingnan natin. Kasi ito, first time ko palang susubukan no? Parang kulang sa talim ito. Parang kulang. So, hindi siya masyadong razor sharp. So, matalim siya pero hindi parang bleed So, I think pwede mo pa tong ihasa. Madali namang ihasa ito Pwede na. Konting-konting hasa na lang to, konting refinement. Yan. So, meron siyang lock, no? Meron siyang liner lock. At maganda yung liner lock niya kasi nakasentro yung dulo ng knife doon sa liner lock. So, sure ka na hindi ka maaksidente na babalik itong knife, no? Hindi siya babalik kasi maganda ang pagkaka-machine nila. Sakto talaga siya. So, that's one. Meron siyang knife. And then, sa kabila, okay, meron siyang double teeth ito na lagari. Okay. Ganon din. Meron din siyang liner lock. Ayan. So far, so good, no? And then, dito, makikita mo, meron siyang screwdriver. So, hindi ito nalalak, ano?
Pero okay lang kasi matigas eh. Matigas oh. So oras na i-deploy mo siya fully na ganyan, I think hindi naman siya basta-basta babalik. At yung kanyang bit na kasama, ano ito eh, no? Mudula sa kamay ko eh, mahigpit. May lock itong bit na to eh. So, ito ay Klein style bit. Yung bang screwdriver bit na merong ball lock. No? Ayan, no? May ball lock. So, meron siyang kasamang, ang bit na kasama ay merong Phillips na medium ang size. At medium ang size din itong flat bit na ito. So, ito lang ano, nag-try ako maghanap nito sa Shopee and Lazada eh. Medyo nahirapan ako maghanap ng ganitong klase ng bit na merong ball lock. Pero I'm sure meron. Pero hindi ako nakahanap eh. Yun nga lang ang ano doon. Pero ito ay available naman sa market kung talagang kinakailangan. Halimbawa, ito ay nawala. Madali mapalitan to. Balik ko lang ha. So, ang isa pang maganda rito, madali mo siyang dukutin eh. Kasi ang laki nung nilagay nila na part para ma-pry mo siya easily. Ayun no. Ayun. I guess, ang isang advantage yung hindi ito nalalak is, tama ba? Advantage pa yon? Not really an advantage, pero sana kasi naglagay sila nung isang mechanism na pagdating dito sana naglalak ng kaunti. Kasi dito maglalak lang kaunti yan eh. O hihigpit ng kaunti, hindi naman total lock. Pero sana kung naglagay sila dito sa gitna, pwede mo sana ipang ganun, no? Kung kailangan mo ng more torque. Pero pwede pa rin naman, naalalayan mo lang, hahawakan mo dito. So, dito ang iba pa niyang kasamang tool, no? Ito. Meron siyang can opener, no? At I think this is a wire stripper itong part na to. Ito naglalak. Pag ginanyan mo siya, maglalak siya. Ito yung locking mechanism niya. Dito ka rin mag-unlock. So, pindutin mo to unlock. And then, ano pa yung tool na kasama? Ito meron siyang okay, this is a rope cutter. Lalagay mo dito yung tali para iputulin mo, hahatakin mong ganon. No? Pwede rin itong gamitin siguro na sa mga packaging material, yung mga packing tape, no? Igaganon mo dun sa box. Tapos hahatakin mong ganon para madali mong mabuksan. So, nalalak din. No? Lahat ng tools sa part na to. Ito lang naman ang hindi naglalak. Dito lahat naglalak. Yung knife, yung saw naglalak. So, unlock mo dito. Again, madali siyang kunin dahil nga ang laki nung part na pwede mo siyang i-pry. Oh. Ang igaganon mo lang siya. Oh. And then, ito, no? Nakikita ko, gunting ito eh. Ang problem dito sa gunting na to, hindi mo siya basta-basta makukuha. Unless na, kailangan mo munang iangat o buksan ng konti itong screwdriver. Kasi, mahaba yung gunting. Makikita nyo dun sa loob, oh. Ayun, no? Pagka nakababa ito, oh, tumatama dun sa part ng gunting na pinaka-handle niya. So, kailangan iangat mo to para ma-access mo yung gunting. So, ito yung gunting niya. Okay. Testingin natin, ha. Doblehin ko, ha. Tiglapin ko. So, ito dalawang patong na to. Okay pa rin. Sa pantiklop, bali, 4 na ang kapal nito. 4 na papel ang equivalent nito. Okay pa rin siya. So, capable yung gunting niya. Hindi siya masyadong malaki nga lang, ano? Medyo may kaliitan siya. Pero, pwede na. Kasi, nagpe-perform siya ng maganda eh. So, para ibalik siya, gaganon mo lang. Kailangan mo na namang iangat yung kanyang screwdriver para maipasok mo siya na maayos. Yan. And, ano pa bang meron? Yun, meron siyang ruler, no? Mini ruler.
Itong part na to is in centimeters. Kabilang part is in inches. Yan. So that's it. The Swisstech 11-in-1. By the way, nung nakuha ko pala to, no, wala talaga siyang kasamang pouch. Yun lang ang ano rito, no, walang pouch. Yun lang ang nakita kong kulang. Pero makakabili ka naman nun, no? So okay din lang. So, that's it. I think this is a capable tool. Mukhang well-built siya. Mukhang matibay siya. And I think this will serve kung sino man ang bibili nito o owner nito for many, many years. Dahil I think, no, mukhang high quality ang produkto na to. Pinag-isipan nila, ginamitan nila ng magandang material. So, swak na swak to. And of course, dahil ito ay Swisstech, so hindi siya gaanong mahal. So very affordable ang presyo nito. So approve na approve to.